Magandang araw sa inyo, boss, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin na lang akong Allen, taga Baguio. Nais ko lang sana magbahagi ng maikling kwento ko. Tungkol ito sa karanasan namin ng dalawa kong pinsang sina Kano at Lance. Nagkayayaan kaming mag-road trip noon dahil kakatapos lang ng midterm exams namin para lang magtanggal ng stress sa ilang araw na pagpupuyat. Malapit lang kami sa Luwakan Airport at doon lang din kami noon nagbalak na maglibot sa Luwakan Road. Bilang ipinanganak sa lugar na yon ay hindi na bago sa amin yung mga kwento tungkol sa nagpapakitang babae sa Luwakan Road. Pero ni minsan ay hindi pa namin naranasan na pakitaan. Kaya para sa amin ay mga kwentong barbero lang yon o kaya mga sabi-sabi. Pero yung mga magulang namin ay palaging sinasabi na walang masama kung maniniwala kami. Basta raw ay palaging mag-iingat kapag dadaan doon. Nung gabing yon ay may tigi-isang beer-in can kami. Wala namang nanguhuli at hindi naman kami malalasing sa ganoon lang kadaming alkohol. Bale ito na nga, boss. Panikwentuhan namin habang nagmamaneho ako. Wala sa isip ko na malapit na kami sa Nevada Square at padaan kami kung saan yung sinasabi nilang may nagpapakitang white lady. Parang normal lang na daan at wala kaming pakialam nun. Nang bigla kaming namatayan ng makina. Saglit lang yon dahil ng paandarin ko ay agad namang gumana. Pero may nagbago. Guminaw bigla sa loob at parang bumigat. Pare-pareho din kaming kinilabutan sa hindi malamang dahilan. Nang mapadako yung tingin ko sa salamin, bigla akong napapreno. Napabikit din ako at napamura ng paulit-ulit. Bigla din akong nagsisi. Dapat ay hindi ako nagmumura sa ganoong sitwasyon. Dapat ay nagdarasal ako o kami. Tinanong ni Kano kung anong nangyari sa akin. Si Lance naman ay nakaupo sa likod at katabi niya yung babaeng nakita ko sa salamin. Napansin kong panay ang paghimas niya noon sa magkabilang braso. Ang ginaw daw talaga. Hindi ko masabi na meron na siyang katabi na dahilan ng panlalamig niya. Huminga ako ng malalim bago ko pinaandar ang sasakyan. Sinabi ko na lang na bigla akong nahilo. Pero ang totoo, kinakabahan at kinikilabutan na ako. Hindi ko lang masabi dahil baka matakot sila at mataranta. Madisgrasya pa kami. Wala akong ibang maisip noon para maitaboy yung nakiangkas sa amin, kundi ang bumusina ng bumusina. Sa isip ko ay bahala na kung magtaka sila. Saka ko nasasabihin kapag nakababa na ang angkas namin. Siguro ay narindi na sa kakabusina ko. Bigla siyang nawala. Nakahinga na ako ng maluwag nun. Ano ba yun? Nagtatakang tanong ni Kano. Doon na ako hindi natigil kakasalita. Ang daming murang nabitawan ko. Sabay-sabing natimingan sa pagdaan namin ang white lady. Buti ka ako at hindi nila yon nakita. Kundi baka nagkagulo na kami sa loob ng sasakyan. Chinek ko yung oras at mag-aalas 10 na. Malalim na ang gabi kaya siguro lumalabas na yung ganong mga nilalang. Ayaw pa nga nilang maniwala. Pinakita ko yung braso ko na nananayo pa rin ang balahibo. Napamura na rin sila dahil napansin nilang namumutla at nanginginig pa yung mga kamay ko. Nasabi rin no ni Lance na kaya pala parang kakaiba yung ginaw na naramdaman niya. Hindi yung ginaw ng Baguio. May katabi na pala siya. Simula noon ay hindi na kami nagro-road trip ng gabing-gabi. At kapag gumagala naman kami at inaabot ng gabi, natututo kaming bumusina kapag dumadaan sa sinasabi nilang haunted na lugar. Wala namang masama kung maniniwala tayo, di ba? Para iwas disgrasya na rin, lalo sa mga matatakutin at magugulatin. Hi sa inyo, Sir Bob. Meron sana akong kwentong gustong i-share. Tungkol ito sa nangyari sa amin ng mga pinsan ko nang minsang mag-ghost hunting kami sa isang abandonadong bahay.
Tawagin na lang pala akong Joaquin, 29 years old, taga Pampanga. Magkakapit-bahay lang kaming magpipinsan. Halos sabay na kaming lumaki. Dalawa lang kaming magkapatid at ako ang panganay. 2 taon ang tanda ko sa kapatid kong si Joanna. Yung mga pinsan naman namin ang siyang kasakasama namin sa pagtatambay, pagpasok sa school nung elementary. Nilalakad lang namin yon kahit na medyo malayo. Basta, parang mga kapatid na rin naman itong mga pinsan namin na anak ng ate ni tatay. 7 ang anak ni Tita Ada at 1 lang yung babae, bunso pa yon. Ang 6 na anak niya yung masasabi kong mga tropa ko. Nagkakasundo talaga kami, lalo na sa kalokohan. Merong isang abandonadong bahay malapit noon sa simbahan namin. Nasa likod lang yon. Halos 10 taon nang walang naatira doon. Maayos pa naman kung titingnan sa labas pero meron ng mga sira yung ilang bahagi nito. Maayos pa yung bubong at mga bintana. Hindi lang namin sigurado kung hindi nakalock yung pinto. Ni minsan ay hindi pa naman kami nakakapasok doon. Nagsimula lang kaming maging interesado nang mahilig kami sa katatakutan. Naging paksa na namin yung mga kwentong nakakatakot kapag naatambay kami. Nasa kolehiyo na ako noon. 3 sa mga pinsan ko ay nasa kolehiyo na rin. Huminto nga lang yung pangatlo. Nasa high school naman yung 2 at yung bunsong lalaki ay nasa grade 6. Isang gabi, habang naatambay kami, bakasyon yun at walang pasok. Bigla na lang nagaya itong si Gio, yung pangatlo sa kanila, na ba't kaya hindi kami mag-ghost hunting dun sa abandonadong bahay. Natatawa pang sumagot yung panganin nilang si Kuya Raul ng paano raw kung wala namang ghost. E di mag-treasure hunting na lang daw kami, biro naman ng pang-4 na si Stephen. Nagbibiroan lang kami noon hanggang sa hindi namin namalayan na nilalakad na namin ang papunta sa abandonadong bahay sa likod ng simbahan. 5 lang kami noon dahil inutusan sina Dave at Isaac at hindi na rin naman pinasama dahil mga totoy pa. Nang andoon na kami sa tapat ng bahay ay bigla ako nagsalita. "Wala nang atrasan to ah. Ang umatras, babansagan duwag at di patuli." Siyempre, walang may gustong tawaging duwag at potso, diba? Kahit ako noon ay obligadong hindi pwedeng umatras. Ayoko kasing matawag ng ganon. Kaya nagkunwari talaga akong hindi natatakot. Pero sa totoo lang, pagkakita ko pa lang sa bahay at malaking puno ng mangga ay kinikilabutan na ako. Nasabi ko lang yon para hindi sila bilang tumakbo at iwan ako. Mindset pa. Nang pihitin ni Kuya Raul ang siradura ay bumukas agad yon. Ayos pa kami dahil hindi naman kami pinahirapan. Lumangit-ngit yung pinto nang unti-unti namin yon buksan. Ang kwentong narinig namin tungkol sa bahay na yon ay may nakatira daw dating matandang babae. Siya lang daw yung mag-isa. Wala itong asawa at anak. Kumbaga matandang dalaga. Mga kamag-anak lang daw paminsan-minsan ang sumisilip dito. Nang nagkakasakit na raw ito ay may isang binatang pamangkin daw nito ang nagbantay sa matanda. Hanggang sa isang araw, natagpuan na lang na wala itong buhay ng pamangkin. Mabilisang burol at libing lang yung ginawa ng mga kaanak. Bigla ring nawala yung pamangkin niyang yon. Kakaibang lamig yung sumalubong sa amin pagkapasok ng bahay. Hindi na noon gumagana yung kuryente. Meron naman kaming mga dalang flashlight. Dahan-dahan lang yung bawat hakbang namin dahil ayaw rin naming makalikha ng ingay. Baka magkagulatan. Unang pinuntahan namin ay yung mga silid. Natuklasan namin na marami din palang mga silid ang bahay na yon at may underground pa nga. Doon din ang daan sa may sala pababa. Yung unang silid na pinasok namin ay walang kagamit-gamit, mukhang bakante. Ang alam ko ay nagpapaboard sa mga estudyante ang matandang nakatira noon nung bata-bata pa ito. Kaya may 3 silid na magkakasunod sa pangalawang palapag. Pero mga 5 baitang lang ang hagdan paakyat doon. May isang silid sa bandang dulo na nahiwalay dahil namagitan ang banyo. Nang silipin namin yon ay medyo marami pang mga gamit. Mukhang yun yung silid ng matanda.
Meron pa kasing aparador doon na mukhang inaanay na. Habang nandun kami sa taas ay biglang napatingin daw si Gio sa may bandang kusina sa baba. May nakita raw kasi siyang gumagalaw na parang anino. Doon na kami nagsimulang nagkatakutan. Pero walang may nagtangkang umalis dahil sa napagkasunduan. Bumaba kami noon para tingnan kung ano yon. Wala kaming nakitang anino. Pero may biglang kumalabog sa silid ng matanda. Saglit kaming nataranta sa kaba. Pero pinatahimik kami ni Kuya Raul. Nauuna siya nung nagdahan-dahang umakyat sa hagdan. Naasunod kaming dahan-dahan din naglakad. Marahan siyang sumilip sa silid ng matanda. Pero mabilis na napaatras. Narinig pa naming mahina siyang napamura at napahinga ng malalim. Minadali niya kaming bumaba at lumabas ng bahay. Muntik pa naming masabihang duwag yon, pero halata talaga yung takot sa kanya. Wala kaming imik dahil pinapabilis na niya kaming maglakad palayo. Nang maarating kami sa amin, doon pa lang siya huminga ng maluwag. Pusang gala at tangina, bulalas niya. Tinanong namin kung anong nakita niya at bakit minamadali niya kaming umalis. Paulit-ulit pa siya nagmura bago nakahugot ng lakas para magkwento. Bigla raw nang hina yung mga tuhod niya sa nakita at buti nga ay hindi kami umangal dahil makakatikim daw kami ng kutos sa kanya. Habang marahan daw niyang sinisilip noon ay may nakita siyang sobrang itim na tao na parang naaposisyon ng tulad sa palaka. Naatungtong daw yon sa kama na malapit sa bintana. Lumingon daw yun sa pinto kung nasaan nakasilip si Kuya at kitang-kita raw niya yung namumula nitong mga mata. Siguro ay nakita rin daw yun ni Kuya kaya bigla daw yung lumukso sa bintana na nakabukas na. Grabe raw yung kaba at kilabot na naramdaman ni Kuya Raul. Pasalamat na lang kami at di namin yun nakita. Sobrang nakakatakot yung itsura ng nilalang daw na yon. Sigurado siyang hindi yun multo. Nang gabi ring yun ay hindi sila pinatulog ng mga kalusko sa dingding ng silid nila. Parang may gusto raw pumasok. Aligaga din daw ang kapatid nilang babae na nasa grade 2 pa lang. Mayat maya daw yung umiiyak sa di malamang dahilan. Sunod daw nun ay may mga yabag sa bubong. Natigil lang yon nang magising si Tito at nag-iingay. Matapang kasi yon at maalam pagdating sa mga sinasabing aswang. Mukhang aswang raw ang nahunting namin at hindi multo. Sinundan pa nga kami nito. Hindi naman yun nagbalik ng sumunod na araw. Siguro ay pinaalam lang na huwag kaming bumalik sa abandonadong bahay na yon na siguro ay naging tirahan na niya. May nakausap kaming kapitbahay doon na wala raw talagang naatira sa bahay na yon. Pero minsan daw ay parang may kumikilos sa loob. Hindi na nga lang daw nila pinapansin dahil baka may nagmumulto o baka naman may naatirang pulubi. Pero wala naman daw silang naaninag na tao o kaya anino nito. Ito lang ang naapaninindig balahibong trip naming magpipinsan, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo itong kwento namin at marinig ko sa channel. Ipaparinig ko rin sa mga pinsan ko kung nagkataon. Hello po, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Barbie, taga Bayongbong, Nueva Vizcaya. Nagpadala na ako ng story ko 2 years ago at ito may gusto ulit akong i-share sa inyo. Alam niyo po ba na isa yung channel nyo sa libangan naming painggan na magpipinsan? Kaya naisipan naming ipadala naman itong karanasan nang minsang umuwi kami sa lugar ni na Mama sa Isabela. Bali 4 kami magpipinsan na masasabi kong close sa isa't isa. Nag-iisa akong anak na 24 years old na ngayon. May pinsan ako na 2 silang magkapatid sa ikatlong kapatid ni Mama. Yun sina Ate Jean, 26 at si Ate Pam naman na 28. May isa pa aming pinsan na si Marky sa bunso namang kapatid ni Mama. 1 taon ang tanda ko sa kanya ngayon. At dahil sa 4 kaming magkakalapit ang edad, kami din yung malapit sa isa't isa.
Kapag nagbabakasyon ako sa Isabela ay halos hindi na kami mapaghiwalay na apat. Kung anong trip ng isa ay susunod ang tatlo. Nangyari itong karanasan na to nung namatay ang lola namin na nanay ni na mama. Graduating pa lang ako ng high school noon. Umuwi kami ng Isabela ni na mama at papa. Doon pa lang sa terminal ng bus ay may nangyari ng kababalaghan. Pero bago ko muna ikwento yung sa terminal, bigyan ko lang kayo ng ideya sa bahay na pupuntahan namin. Bale luma na yung bahay ni lola. Parang panahon pa nga ng hapon yon. Yari yun sa kahoy na tabla. Kaya kahit na luma na ay matibay pa rin. Nung mga bata pa kami, ang tawag namin doon ay haunted house. May kalakihan din kasi yung bahay at merong 5 silid. Yung 4 ay para sa kanilang magkakapatid. Kwento ng mga pinsan kong sina Ate Jean, naatira sila kasama ni Lola. Madalas daw silang makakita ng doppelganger ni Lola bago ito mamatay. Pero minsan daw, kahit sina tito na papa nila ay ginagaya din. Basta, kung sino raw ang naatira sa bahay na yon ay ginagaya ng nilalang na yon. Ito nga po yung connect niya sa terminal ng bus. May nakita kasi si Papa na kamukhang kamukha ng bunsong kapatid ni Mama, si Tita Agnes. Sinundan pa daw niya ito ng tingin. Bumibili pa lang kami noon ng ticket. Sinabi niya yon kay Mama, pero siya lang ang nakakita kasi sumakay na raw yon ng bus. Yung bus na sinakyan noon ay yung sasakyan din namin. Kaya sabi ni Papa, makikita namin yon. Pero nung naroon na kami sa loob ng bus, wala naman kaming nakitang kamukha ni Tita Agnes. Sinabi pa nga niyang si Tita Agnes talaga yung nakita niya. Pero yun nga, wala naman siya doon sa loob. Medyo naloka pa amin noon ni Mama sa kanya. Nang maarating na kami ng terminal ng Kawayan, ay biglang napabulalas si Papa. Ayun daw si Tita Agnes. Tinuro niya na naglalakad na raw yun palabas ng terminal, kaya hinabol namin. Pero halos murahin siya ni Mama dahil hingal na hingal kami palabas ng terminal pero walang Tita Agnes na nakita. Kaya natahimik na lang si Papa. Nagtaksi na kami papunta sa baryo ni na Mama para isang sakayan na lang. Pagdating namin noon ay marami ng tao sa labas. Andoon yung mga kamag-anak namin. Agad lumaki yung ngiti ko nang makita si na Ate Pam. Maya-maya noon ay lumabas si Tita Agnes na may dalang bayong. Papunta raw siya ng bayan at mamimili. Bumulong si Papa na ganun daw yung suot ni Tita Agnes nang makita niya. Kaya para matapos na ang usapang yon ay tinanong ni Mama si Tita kung kaarating lang ba nito galing Bayumbong. Napakunot noo si Tita at takang-takang sinabi na, ano namang gagawin ko doon? Oo nga naman, pabirong sagot ni Mama sabay siko kay Papa. Tumigil na si Papa noon pero alam kong hindi pa rin maalis sa kanya yung nakita. Kinagabihan, sabik talaga aming magbanding na 4 na magpipinsan. Pagkatapos ng hapunan ay tumulong muna kaming mag-asikaso ng dumadating na nakikipaglamay. Pero nang lumalim na ang gabi at konti na lang yung mga taong dumarating, ay nagpasya kaming doon muna sa isang silid tumambay. Andoon naman sina Mama sa sala at nagkukwentuhan. Kasama ang iilang pinsan namin sa kamag-anak ay nagkwentuhan din kami sa loob ng silid. Merong maglalaro kami ng baraha at ano pang laro sa lamay. Nang biglan lang mag-aya si Marky na maglaro daw kami ng Spirit of the Glass. May nakita daw siyang lumang Ouija board sa silid ni Lola. Nagtaka pa nga ako kung paanong nagkaroon ng Ouija board si Lola. Kay Tito Felix daw pala yon, yung sumunod kay Mama na matandang binata. Nang mag-aya si Marky ay nagsipaglabasan na yung iba naming mga pinsan. Maliban kay Marky, Ate Jean at Ate Pam. The originals, kung tawagin namin ang grupo naming 4. Nagtatawanan pa kami noon dahil halatang natakot ang mga yon. Hinanda na namin yung Ouija board. Kumuha ng baso si Marky na hindi nagpapahalata. Pero nagsumbong na pala yung ibang pinsan namin na mga bata. Sinita pa kami ni na Mama. Pero sinabi namin hindi naman kami maglalaro. Naliloko lang namin yung mga pinsan naming mga bata pa.
Hindi naman talaga seryoso na maglalaro kami noon. Sabi nga ni Marky ay trip-trip lang. Nang magsimula ay nagtatakutan at nag-aasaran pa kami. Hanggang sa medyo sumeryoso na naalagay na yung 2 daliri namin sa baso. Nagsimula na kami magtawag noon. Tumatawa-tawa pa kami pero halatang may konting kaba. Naatitik kami sa baso kung sino ang gagalaw noon. Pero hindi yun gumalaw. Medyo nainis pa nga si Marky dahil hindi naman daw pala totoo ang spirit of the glass. Nang liligpitin na sana namin yun, ay bigla na lang tumilapon yung baso sa sahig. Nasa ibabaw kasi ng kama kami naglalaro. Nagkagulutan kami dahil wala naman sa amin ang nakatabig ng baso. Parang kusa yung bumagsak. Kitang-kita namin na dadamputin na sana yon ni Marky. Pero parang umiwas yon at tumilapon. Nagkatautan na nga nang biglang may sumilip, si Tita Agnes. Nagulat pa kami dahil yung isang mata lang niya yung naadungaw sa siwang ng pinto. Alam niyo yung literal na silip sa mga horror movies na kalahating mukha lang ang nakalabas. Pero sa kanya, mata at buhok lang talaga. Kaya dali-daling lumapit sa pinto si Marky para sana sabihan si mama niya na huwag naman manakot ng ganon. Ang creepy kasi ng pagkakasilip niya. Pero nang andoon na siya sa may pinto, ay bigla na lang nawala si Tita. Mabilis niyang binuksan yon. Wala rin sa labas si Tita. Gulat na may kasamang kilabot ang naramdaman daw ni Marky nang makita niya na papalabas ng kusina si Tita. Tinawag niya raw ito at tinanong kung siya ba'y sumilip sa amin kahit na nakita naman naming 4 na si Tita Agnes yon. Siniguro lang ni Marky. Sumunod na rin kami noon sa kanya dahil narinig naming tinatawag niya si Tita Agnes. Pareho kaming kinilabutan sa sagot ni Tita. Hindi daw siya nakalapit sa silid namin. Abala raw siya sa pagtitimpla ng mga kape sa kusina. Mahinang napamura si Ate Pam sabay bulong sa amin na kinikilabutan na siya. Kami rin ay ganun. Bumalik kami sa silid noon para iligpit na yung Ouija board. Naiwan naming naapatong yon sa kama. Pero ganun na lang yung pagtataka namin nang wala na ito. Nagtanungan pa kami kung may nagdigpit pa sa amin noon. Pero sabay-sabay naman kaming lumabas noon at wala namang kaming nakitang pumasok ng silid. Nang tignan namin yung cabinet ni Lola sa kabilang silid kung saan namin kinuha yung Ouija board ay andoon na yon. Ang isa pang naapaninindig balahibo ay yung mga letrang A, G, N, E, S na parang binilugan ng pulang tinta. Wala pa kasi yun nang maglaro kami. Mabilis yung nabitawa ni Ate Jean. Nagkatinginan kami at takot na bumalik ng silid namin. Napatanong nun si Marky kung bakit binilugan daw yung pangalan ng mama niya. Pinagpalagay na lang namin na may nantitrip sa amin para takutin. Mga bandang 1:00 na siguro yon ay tulog na kaming 4. 3 kami sa kama at naglatag ng foam si Marky sa sahig. Nakabukas yung ilaw nun. Narinig ko na marahang nagbukas yung pinto. Napadilat ako ng bahagya. Nakita kong pumasok si Tita Agnes at humiga sa tabi ni Marky. Bumangon ako dahil nakaramdam ako ng pagkaihi. Napapapigit pa ako naglalakad nun. Bago lumabas ang silid ay nakita ko pang nakahiga si Tita Agnes. Pero halos himatayin ako sa gulat nang muntikan ko na siyang makabanggaan. "Huy, gising," natatawa pa niyang sabi. Napakusot ako ng mata at di makapaniwala sa nakita. Nasabi ko kay Tita na, "Tita, nakita kitang natutulog na. Bakit nandito ka?" Ano raw na natutulog kanina pa siya pabalik-balik sa kusina at labas. Ang dami raw kasing nagsusugal nun. Muntikan na akong mapamura sa harap niya. Pagkatapos kong magbanyo ay halos ayoko nang bumalik ng silid, pero antok na antok pa ako. Marahan muna akong sumilip para lang mapamura sa nakita ko. Andoon pa rin at katabi ni Marky yung babaeng kamukha ni Tita Agnes. Bigla akong nanlamig. Gumapang talaga yung kilabot sa buong katawan ko kasi sigurado akong si Tita rin yun.
Yung damit na suot niya at yung iksi ng buhok. Pati yung palda ay ganun na ganun sa suot ni tita nung kakakita ko pa lang sa kanya. Sa takot ko ay lumabas ako ng bahay. Andun si Papa at nanonood sa mga nagsusugal. Mahina kong sinabi sa kanya yung nakita ko. Naniwala naman agad siya kasi nga hindi raw talaga mawala sa isipan niya yung nakita niya sa bus terminal. Nakwento ko rin yun kay Mama. Ang sabi lang niya sa akin, sa susunod raw na makita ko ulit yung nanggagaya kay tita, sampalin ko raw siya. Pero hindi na naulit yun hanggang sa mailibing si Lola. After 3 days ay bumalik kami ng Bayumbong. Nawala na rin sa isip ko yung mga nangyari. Nag-text pa rin sa akin sina Ate Pam nun. Sinunog na raw yung Ouija board. Kaya raw sinunog dahil may bakas na ng bilog sa letrang D-E-A-T-H. Nawala na raw yung bilog sa Agnes. Kaya sinunog na raw yun ni Tito Felix dahil kinikilabutan rin siya. After 3 months ay nakatanggap kami ng masamang balita, Sir Bob. Namatay si Tita Agnes sa heart attack. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Ang dami kasing pahiwatig. Ang daming signs, lalo na yung doppelganger niya. At yung sanang trip lang namin maglaro ng Spirit of the Glass ay nabigyan na rin ng signs sa Ouija board. Lahat ng yon ay binaliwala lang namin. Laking pagsisisi daw ni Marky kung bakit hindi niya hinanapan ng paraan para maiwasan ng nanay niya yung mga signs na mamamatay siya. Sana raw pala ay sineryoso niya yung nakita sa Ouija board. Bumalik ulit kami ng Isabela. Pero never na kami naglaro na may kinalaman sa pagtatawag ng kaluluwa o may kinalaman sa patay. Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga ito laro-laro lang. Siguro masasabing bata pa kasi kami noong mga time na yon. Pero nasa wastong gulang na rin kami na alam ang mga tama sa mali. Ito lang po, sir, ang second story ko. May third story pa po ako na next time isasend ko sa inyo kapag may oras na. Sa lahat ng trip, itong pinakagusto namin ng mga pinsan ko, ang mag-food trip. Good morning or evening sa inyo, Sir Bob. Ako si May from Zambales. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa naging karanasan naming magpipinsan nang minsang mag-food trip kami ng madaling araw. Nasa high school pa lang kami nito. Kaming tinatawag nilang trio sa kalye namin. Magkaedad, magkaklase, at magtutropa. Ganyan kaming tatlong magpipinsan. Itago na lang natin sila sa pangalang April at June. Ayaw kasi nilang ibabanggit yung totoo nilang names, pero nakikinig daw sila sa channel nyo tulad ko. Palagi kaming inaabot ng madaling araw sa pagkukwentuhan, paggawa ng mga assignments at projects at panonood ng mga VCDs at DVDs. Isang gabi noon ay may tinatapos kaming project. Halos inabot na kami ng madaling araw dahil hindi lang naman isa o dalawa yung ginagawa namin. Tig-isa kami noon kaya natagalan. Pagsasummarize yata yun ng kwentong Florante at Laura. Tapos sinasamahan pa ng drawing. Kaya kinalaunan ay nakaramdam na kami ng gutom. Nag-aya itong si June na, "Tara, food trip muna tayo." At dahil walang makain sa bahay ay lumabas kami noon. Sakto at ganoong oras ay may bukas pang lugawan. May naglalako pa nga ng mga balot. At dahil food trip yun, ay balot muna yung napagtripan naming kainin. Nagtaka kami dahil mag-aalas 3 na nun ay may balot pa. Kinausap namin yung nagtitinda pero hindi siya gaanong nagsasalita. Mabilis lang din yung umalis nang makabayad kami. Napansin pa ni April na parang bigla na lang daw naglaho si Manong sa dilim. Pagkatapos namin makain yung balot namin ay nagkayayaan kaming maglugaw. Pero hindi na natuloy dahil pareho din kaming tatlo na nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Halos mamilipit kami nang makauwi. Nasa bakuran pa lang kami noon nang mapasigaw akong, "Mama." Sabay bumagsak na ako sa damuhan sa sobrang sakit ng tiyan ko.
Sina April at June ay napaupo na rin. Halos hindi na namin alam kung anong posisyon ang gagawin para lang maibsan yung pananakit. Maya-maya ay nakita kong pupungas-pungas na papalapit sa amin si Mama. Para siyang naalimpungatan sa pagtawag ko. Sumunod nun ay lumabas din si Papa at pinagigising niya sina Tita Dal at Tito Ben na mga kapatid niya. Dinaluhan nila kami na halos panawan na nun ng ulirat. Mabilis kami sinakay sa jeep ni Tito Ben at dinala sa ospital. Pagdating doon ay agad kaming sinugod sa emergency. Ang sabi ng doktor ay nalason kami o food poisoning. Alin dun sa nakain namin, balot, asin o suka. Na-confine kaming 3. Kinagabihan nun ay puro nanay namin ang nagbabantay sa amin. Bigla na lang nung dumaing si June sabay hawak sa sikmura. Maya-maya ay nagsusuka na siya. Yung kulay raw ng suka niya ay dark brown na merong halong sobrang itim. Siya ang maraming nakaing suka nun. Kaya ayun, suka siya ng suka. Akala daw nila ay acid lang. Pero hindi raw mawala-wala yung paghilab ng sikmura niya kahit nakainom na siya ng gamot. Nagulat na lang kami na parang nag-hallucinate na siya kung ano-ano ang mga sinasabi. May lalaki raw na parang hinihila siya. Yung tingin daw niya sa amin ay parang mga pangit na bruha. Takot na takot daw siya. Parang umiikot din daw yung paningin niya. At yung mga mukha namin ay parang nade-deform. Nagwawala siya sa takot hanggang sa maglupaypay at nawala ng malay. May pinapunta nun si Tita, mama ni April, na isang manggagamot. Pinatingnan niya kaming 3 rin. Baka maliban daw sa paglason sa amin ay may iba pang ginawa yung mambabalot. Napailing pa itong babae habang pinipisil niya yung bawat sikmura namin. Matigas daw at parang may bato sa loob. May pinahid siya sa sikmura namin. Sunod ay may pinainom siya na mapakla na mapait na halamang gamot. Doon na sunod-sunod kaming sumuka. Hanggang sa mailabas namin lahat ng nakain namin ng madaling araw na yon. Gulat sina Mama dahil lumabas mismo mula sa bibig namin yung buong sisiw na di malaman kung sa bibi ba o manok. Basta may balahibo pa yon. Kinilabutan kaming lahat. Imposible kasing buo pa rin yung sisiw na kinain namin. Nginuya kasi namin yon ng maayos. Pero ang sabi ng ali na manggagamot, hindi daw yon sisiw ng balot na kinain namin. Yun daw ang itinanim sa sikmura namin. Tiyak daw na balak kaming dasunin at yang gawin ng taong nagpakain sa amin nun. Parang pinahid lang nun ang sikmura namin at nawala na yung paghilab at sakit. Sa amin daw 3 ay si June ang malapit ng mayanggaw. Nagre-react daw kasi sa katawan niya yung tinanim ng aswang na yon. Samantalang sa amin ay medyo nananahimik pa. Wala na raw kaming dapat ipag-alala dahil nailuwa na namin ang dapat iluwa. Sa susunod ay iwasan na raw naming makakain ng kung ano-ano lalo sa madaling araw kung saan naghahanap ng mabibiktima yung ganong klaseng mga nilalang.